Itong letter na ito, dated siya November 10. Napakalinaw and addressed to PRRD. Dated November 13, Wednesday, yung hearing na yan. At dito ay ini-invite siya. Looking forward daw sa contribution ni PRRD. Tinatanong kung pupunta ba daw siya, dadalo ba siya, ganito ganyan. So, agad-agad nag-confirm si PRRD. Papunta na nga siya Lilipad na nga so, napag-usapan ng taong bayan, ng mga sumusuporta at nagmamahal kay PRRD. Sasama ang taong bayan at pupunta talaga si PRRD. Abay, agad-agad, bigla ninyong ika-cancel. Ayun napakabilis niyong i-cancel nung nag-confirm si Duterte, nag-flight na si Duterte, nasa Manila na si Duterte. Tapos sasabihin niyo from November 13, i-move niyo ng 21. Parang may kakaiba. Akala nyo ba hindi kakasa porque may sinabi si Duterte na hindi siya pupunta doon at pumalag si Paduano? That after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? So ngayon ang tanong, sino ang natatakot? Kasi, tignan ninyo, wala man lang pagitan. November 10, nag-send sila ng invitation. November 12, nag-flight si PRRD, nag-confirm siya. Tapos, sasabihin nila, abay sa 21 na raw. Ang tanong, hindi pa ba ready yung script ninyo? Nagulat ba kayo na atin si Pangulong Duterte? Nagulat kayo? Akala ninyo hindi talaga dadating? Akala nyo magigimbal ninyo? At nung bigla siyang nag-confirm, nagkanda aligaga na kayo, hala, hindi pa ready kung ano yung mga itatanong natin. Ano pa yung script natin? Kasi itong si Barbers nadulas. Interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung mas credible doon? And it to give their testimony before the Quadcom, we decided that we first tingnan namin, sino ba yung mas credible doon? Pero, wag kayo. Hindi po pwede ang ganyan at hindi papayag. Sasabihin na naman ni Duterte, ayaw ko. I-demand niya. Bakit ganyan ang ginawa ninyo? Nag-schedule kayo. Dapat nga may rescheduling. Yan, tignan ninyo. Kasi sinayang ninyo ang pamasahe ni PRRD. Nasa Manila na siya. Humanda kayo bukas.